Mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 47 ng Heidelberg Catechism. At patuloy po natin ngayong sinisimulan ang tungkol sa panalangin na siyang itinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa mga alagad sa Mateo Kapitulo 6. At ngayon ay ating sisimulan ang unang petisyon o kahilingan. At naangkop para po sa ating scripture reading ay buksan po natin sa Jeremias Kapitulo 9 at nais ko pong basahin ang nasa talatang 17 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Ganito ang siyang sinasaad sa Jeremias Kapitulo 17. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, isaalang-alang ninyo at tawagin ninyo upang pumarito ang mga babaeng taga-tangis at inyong ipasundo ang mga babaeng taga-iyak upang sila'y pumarito. Magmadali sila at magsihagulgol para sa atin upang ang ating mga mata ay daluyan ng mga luha at ang ating mga talukap mata ay labasan ng tubig. Sapagkat ang tinig ng pagtangis ay naririnig mula sa Siyon. Tayo'y wasak na wasak. Tayo'y nalagay sa malaking kahihiyan. Sapagkat iniwan natin ang lupain. Sapagkat ang kanilang ibinaksak ang ating mga tirahan. Ngayon, pakinggan nyo, o mga kababaihan, ang salita ng Panginoon. At tanging ang inyong pandinig, o tanggapin ng inyong pandinig ang salita ng kanyang bibig. At turuan ninyo ang pagtangis ng inyong mga anak na babae. At ang panaghoy, ang bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat ang kamatayan ay umakyat sa ating mga bintana. Ito'y nakapasok sa ating mga palasyo upang lipulin ang mga bata sa mga lansangan at ang mga binata sa mga liwasang bayan. Magsalita ka. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang mga bangkay ng mga tao ay mabubuwal at parang dumi sa kaparangan, gaya ng bigkis sa likod ng manggagapas at walang magtitipon sa mga iyon. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang magmapuri sa marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang mga makapangyarihan sa mga kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang naunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahan ng katarungan at ang katwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na parurusahan ko ang lahat ng mga tuli, gaymay hindi tuli. Ang Ehipto, Huda, Edom, ang mga anak na Amon, at ni Moab. Ang lahat ng nanirahan sa ilan na inaahit ang buhok ng kanilang noo, sapagkat ang lahat ng mga bansang ito
ay hindi tuli at ang buong sambahayan ni Israel ay hindi tuli sa puso. Ganito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang napakahalaga sa talatang ito ay yung talatang 23 at talatang 24 na ito ay makikita natin sa ating pag-aaral ng Lord's Day 47 tungkol sa unang petisyon. Nais kong muling basahin ang nasa talatang 23. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang maunawaan o kanyang naunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahan loob, ng karunungan at ng katwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon." Sa tanong bilang 122 ng Lord's Day 47, ano ang unang petisyon o kahilingan? Ang sagot, sambahin ang pangalan mo. Ibig sabihin, bigyan mo kami una ng tamang pagkakilala sa iyo at upang pagkabanalin, luwalatin, at papurihan ka sa lahat mong mga gawa, kung saan ang iyong kapangyarihan, karunungan, kabutihan, katarungan, kaawaan at katotohanan ay malinaw na ipakita. At higit pa rin, ito ang ikalawa, upang maisaayos at maito namin ang aming buong buhay, ating mga saloobin, mga pananalita, at mga pagkilos upang ang iyong pangalan ay hindi kailanman malapastangan. Ngunit sa halip ay mabigyan ka namin ng karangalan at kapurihan. So ang magiging paksa natin ay the first petition. Ano ba yung unang kahilingan o petisyon sa Panginoon? Ang una ay, "Hallowed be thy name." Na ang ibig sabihin sa Tagalog, ang unang kahilingan ay sambahin nawa ang ngalan mo. Sa ating pag-aaral, mga minamahal, ay ang mga mananampalataya lamang na binago ng Diyos at kinukop ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang maaari lamang lumapit sa Diyos at sa ating Ama. Maliwanag ang mga turo ng ating Panginoong Jesucristo na hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Diyos ay makakasumpong ng biyaya. Sapagkat ang itinuturo ng Panginoon sa kanyang itinurong panalangin sa mga alagad, ang inyong itatawag ay Ama naming nasa langit. At hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi ang anak ng Diyos ay yung lamang kanyang kinukop sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila lamang na ang mga kasalanan ay ipinatawad sa kanila. Na ang mga kasalanan
ay inako ng Panginoon sapagkat hindi inako ng Panginoon ang lahat ng kasalanan ng mga tao, kundi yun lamang mga hinirang at mga pinili. Sapagkat walang kaligtasan sa lahat ng mga tao liban doon sa mga hinirang ng Diyos at mga pinili, sila lamang. At sila lamang ang maaaring tumawag sa Ama na nasa langit. At ang ating Ama na nasa langit ay nakikinig at nakatingin sa bawat isa sa atin. Tayo ay nasa kamay ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat maliwanag yung nasa Juan Kapitulo 17 na sinabi niya, yung mga ibinigay mo sa akin, sila ay aking iniingatan at walang mapapahamak sa kanila. Sapagkat tayo ay lubusang inibig ng Panginoon. Tayo ay kanyang kinahabagan. Siya ay maggiliw sa atin. Hindi lahat ng tao ay kinagigiliwan ng Panginoon. Katunayan ay kanyang kinamumuhian ng mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit para sa mga pinili at mga hinirang na ang kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoon ay para sa kanila. Sapagkat ang mga pangalan ay ibinigay sa Panginoon. Ang Ama siyang pumili sa atin. At sinasampalatayanan natin yun. At tayo ay pinagkalooban ng mga pangalan. At yung mga pangalan natin na ang Diyos, Ama, ang siyang nagbigay. Binigyan tayo ng kanya-kanyang pangalan. Kamangha-mangha sapagkat napakarami natin bilang mananampalataya. Kaya nga yung aklat ng buhay ay napakalaki pero napaka ganda. Sapagkat yung mga pangalan natin ay nakatala sa aklat ng buhay. At yun ang sinasabi ng Panginoon, yung mga nakatala sa aklat ng buhay, sila yung mga ibinigay mo sa akin. At walang mapapahamak sa kanila, walang mawawaglit sa kanila, at sila'y iniingatan ko, sabi ng Panginoon, kung babasahin nyo at inyong pag-aaralan, ang panalangin ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 17. Iniingatan niya ang bawat isa. At sabi ng Panginoon Jesucristo na yung mga iyo ay akin. So tayo ay pag-aari ng Diyos. At kung tayo ay pag-aari ng Diyos, merong tatak ng banal na Espiritu ang bawat isa. Sapagkat yung banal na Espiritu ay ipinagkaloob din sa atin. At siya isa sa atin at nananahan sa ating puso. Ang ating kaluluwa ay nasa kamay ng Panginoon na kanyang inaalalayan tayo. At yun ang napakaganda. Kaya pag tayo'y tumawag sa ating Ama, ang sabi ng Panginoon, talastas na, batid na, alam na niya yung ating mga pangangailangan. Pero kinakailangan tayo'y manalangin. Sapagkat sabihin natin yung mga pangailangan ay naroroon yung ating intimate relationship sa isa't isa. Ang Ama naghihintay sa ating pangangailangan. Batid niya. Kumbaga sa Ama, sa laman, nang tayo'y bago pa ipanganak, alam ng ating Ama at Ina ang mga magiging pangailangan natin. Kailangan natin ng damit. Kailangan natin ng lampin.
kailangan natin ng maliit na sapatos o yung yung sapatos lalagay sa paa natin. Kailangan din natin ng gloves. At ganun ang nangyayari pag bagong panganak. May mga gloves, may bonnet, may damit, may sapatos na ganunchilyo. Alam na nila. At yung may kakayahan, bumibili ng crate para doon ilagay. Kasi habang lumalaki, nagiging malikot ang isang bata. So, nalalaman ng ama kung ano ang ating pangangailangan. Lalo-lalo na pag tayo lumalaki na. Alam na niya kung gaano kalaki ang ating pangangailangan. Pag maliit ang bata, maliit lang ang kailangan niya. Ilang pirasong damit, ilang pirasong lampin, 2 pirasong ginutsilyong para sa paa at saka sa kamay. Pero habang lumalaki din ang ating pangangailangan. Lalo-lalo na ngayon. Ang dami nating kailangan. Hindi lamang bukod sa damit, pagkain, may mga abubot pa rin tayong mga pangangailangan para sa ating katawan. At kaya din, habang lumalaki, at nagkakapamilya, lalo lumalaki ang pangangailangan. Kailangan meron ka imbakan ng pagkain, refrigerator, para doon may lalagay natin ang mga bagay na kailangan. At paging sa tahanan. Siguro pag sa simula ay maliit lang ang kwarto, pero pag yung lumalaki na, kinakailangan pagtitigisan na ang kwarto ng mga anak mo, kahit at least nakabukod. At ganoon ang siya nangyari. Ngunit ang lahat ng bagay na yun ay batid ng Panginoon. Hindi pa natin na ipapanalangin, alam na ng Panginoon ang kailangan natin. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, dahil sa kalakihan ng ating mga pangailangan, hindi tayo natututong manalangin. So ang panalangin ay relasyon. Intimate relationship with our Father. Kailangan natin sabihin din sa Kanya ang mga bagay na ating ninanais. At sabi ni Santiago, pag tayo mananalangin ay ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi para sa kalayawan natin. Minsan, may mga tao na nananalangin, pero sa kalayawan, hindi yun ang siya sinasabi, kundi ayon sa ating ninanais. O kaya nga dito, ay sinasabi sa atin ang unang petisyon ng panalangin. At ang unang petisyon ay yung sambahin ang ngalan mo. Ano ang ibig sabihin ng sambahin? Dito ay tutukoy yung meaning at pagkatapos, ibig sabihin ng kahulugan, and then yung kaangkupan, at yung spiritual na tuntunin. So, ibig sabihin ay ang kahulugan ay ng panalangin ay humihingi sa ating Diyos na ating Ama na ipagkaloob ng nararapat yung ating mga pangangailangan. Pero, ang unang bagay na dapat nating unahin na pag sinambit natin ang ating Amang nasa langit ay sambahin ang ngalan mo. Ano ang ibig sabihin ng sambahin? Ang ibig sabihin ng sambahin ay yung banalin niya ang kanyang sarili upang sa gayon tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak, ay tayo'y mapabanal sa harapan niya.
Na ang ibig sabihin ay kinikilala natin na lahat ng mga bagay ay galing sa Panginoon. Na banalin ang kanyang mga salita sa ating mga puso sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yun ang tinutukoy dito upang malugod at mapurig ang kanyang pangalan sa lahat ng kanyang mga gawa. Pag sinabi nating sambahin ang ngalan mo, ay ibig sabihin ay kinikilala natin na siya ay makapangyarihan. Kinikilala natin yun. Na siya ay puspos ng karunungan. Kinikilala natin yun sapagkat sa pamagitan ng nilikha ng Diyos, na bagamat hindi natin nakikita ang langit, ngunit sa pamagitan ng turo ng banal na kasulatan, ay ang langit ay hiwalay sa lupa, na naroon sa langit, naroon ang kanyang lubusang kalwalatian at karangalan. Hiwalay sa lupa. Kinikilala natin ang kanyang kabutihan. Ang kanyang katarungan ay kinikilala natin. Sapagkat dito sa lupa, ay kinikilala natin na mayroong hustisya, katarungan, na pag nagkaroon ng pagkakasala ang isang tao, kinakailangan na siya ay parusahan. Ganon din ang mga magulang. Ang mga magulang, pag mayroong kasalanan ng mga anak, kailangang handa na tapikin, parusahan ang kanilang mga anak. At may mga iba't ibang klase ng parusa. Merong ilan, naalala ko, naibida sa akin ng aking nanay, na ang parusa nung araw mabigat. Sabi ko, sa papaanong paaraan? Aba, pag ikay nagkasala, ang parusa na kanyang tinatanggap at sa karaniwang nayon, kasi ang tawag natin sa barangay, nayon. Ang mga parusa, paluluhurin sa sulok. Tapos, ilalagay mo, yung kamay mo, nakalagay na ganyan. Tapos, may mga lagay na butil, either ng munggo, o ng asin, o anumang bagay. At nakadapakan yung ganyan. Nakaluhod. At bibigyan ka ng taning kung ilang segundo, minuto, o oras. Siyempre, pag bumababa yun, gugulong yung munggo doon sa kamay mo. At pag nakitang merong nalaglag, ulit sa pasimula. Ganon daw ang parusa ng araw. Mas matindi kung paluluhurin ka sa asin, ay ang sakit nun. Kaya nung araw, sabi ko nga, medyo parang matitino ang kaisipan ng tao nung araw. Kasi nung araw, pag ikay naglalakad sa dilim, lalo-lalo na sa mga kaya nayon, maliliit lang ang mga landas. Pero noong araw, pwede kang maglakad na may kasama na hindi mo kilalang tao. Hindi katulad ngayon, nakakatakot pag mayroon kang kasabay sa paglalakad. Mas masarap pa ngayon ang maglakad na nag-iisa. So sa gayong bagay, ngayon nakikita natin ang katarungan na matindi. Talagang pag ikaw ay nagkasala, haharap ka sa hukuman. Gagawaran ka ng karapatang hatol. Bibilanggo ka.
at merong mga taon na bibilang. Kat kinikilala natin na ang Diyos ay makatarungan, na yung mga masasama ay inaalis niya sa lupa. Tingnan niyo yung mga magnanakaw. Pag humamit sila ng baril at napatay sila sa baril, namatay sila bilang magnanakaw. At kung sila'y namatay na bilang mananakaw, sila'y ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat sa langit, walang magnanakaw. Doon natin matututunan yung salitang sambahin nawa ang ngalan mo. Ibig sabihin, ang Diyos sa unang petisyon ay napakabanal at hindi gumagawa ng mga bagay na igaganda ng buhay noong mga nagkasala, kundi yung katarungan ay iginagawad ng Panginoon. And then ang kagandahan pa rin dito ay yung kahabagan ng Diyos. Alam nyo, sa mga awit, kumisan, naguguluhan ako sa mga translation. Kahapon nga, sabi ko kay Dr. Grace, aking anak, ay ano kayang Bible yung ibinebenta ngayon sa bookstore? Kasi kahit nasa Facebook, meron nakalagay doon, King James Version, Biglot. Ano kayang translation yun? Yung kaya ay abab o kaya yun yung lumang salin? Kaya dumaan kami kahapon, kaya lang gabi na sarado. Kasi sabi ko sa kanya, yung kagandahan ng kalooban ng Diyos, kuminsan, binabago ang translation. Halimbawa, kung bubuksan nyo sa mga awit, Kapitulo 136, sa Psalms 136. Sa lumang salin, dito sa Tagalog, sa verse 1, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Pero pag binasa natin sa English, hindi yun ang siyang isinasaad. Kundi sa mga awit, ang sabi dito sa wikang English, Psalms 136. Sa verse 1, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. So itong kapitulong ito ay yung kahabagan ng Diyos. So ang kahabagan ng Diyos ay forever. Magpakailanman. At sabi niya sa verse 2, O give thanks unto the Lord, or to the God of gods, for His mercy endureth forever. Eh pag isinalin mo dito sa abab, ang nakalagay dito ay, O magpasalamat kayo sa Diyos, sa mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang dapat ay kahabagan. Sapagkat ang kahabagan ay nagsasaad sa Efeso Kapitulo 2. Sapagkat sa Efeso 2, ganito ang sinasabi sa talatang 4. Ang sabi niya, ngunit ang Diyos sa Kapitulo 2 ng Efeso, palibhasa'y mayaman sa awa. It's mercy. Kinakailangan matutunan natin ang kahabagan ng Diyos ay walang hanggan.
magpakailanman. Mayaman. Kaya pag binasa natin ang kahabagan ng Diyos, dito sa Psalms 136, lahat ng mga bagay tungkol sa kaligtasan at ginagawa ng Diyos at mga gawa ng Diyos ay ayon sa kahabagan ng Diyos. Kaya pag sinabi mo to Him sa verse 4 ng Psalms 136, to Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. Kahabagan. Ay yung verse 5, to Him that by wisdom made the heavens, for His mercy endureth forever. Kaya nilikha ang langit ay dahilan sa kahabagan ng Diyos. Yung lahat ng mga bagay, ang mga anghel, mga elect angels, at yung mga mananampalataya ay naroon sa langit. Bakit sila'y naroon sa langit? Dahilan sa kahabagan ng Diyos. Ito ang siyang isinasaad sa first petition. Sambahin nawa ang ngalan mo sapagkat ang iyong kahabagan ay magpakailanman. Ito ang itinuturo. Sambahin nawa ang ngalan mo sapagkat makatarungan ka at ang katarungan ay nahayag sapagkat lahat ng mga iniligtas mo ay naroon sa langit. At yung mga iniligtas mo dito sa lupa ay tutungo doon sa langit sapagkat ang kahabagan niya ay magpakailanman. Kaya nga, kung ating babasahin, halimbawa, katulad ng verse 8, to the sun to rule by day, for His mercy endureth forever. Ang ibig sabihin, ang araw ay nag-ahari sa araw-araw. Bakit? Sapagkat ang kahabagan ng Diyos ay magpakailanman. Kaya pag tayo'y nanalangin, sambahin nawa ang ngalan mo, ang ibig sabihin ay dahilan sa kahabagan, sa katarungan ng Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang katotohanan na ipinapahayag ang Kanyang kahabagan magpakailanman. At yun ang makikita natin dito sa banal na kasulatan. O kaya nga, yung talatang 4 o talatang 24 sa Isaiah Kapitulo 9 ay nagpapahayag tungkol sa pagsamba sa Panginoon. Sabi sa talatang 24, kundi ang nagmamapuri, dito magmapuri na ang kanyang naunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob at ng katarungan at ng katwiran sa daigdig sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, pagsamba natin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo, ibig sabihin, lahat ng kagandahan ng iyong kalooban ay nagmumula sa iyo, ang iyong habag, ang iyong pag-ibig, ang iyong katarungan, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong kabutihan. So, paano natin magandang iangkop ang mga bagay na ito? Pero kailangan tandaan natin na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ang siyang source and fountain of true wisdom. Kailangan ay
Batid natin na ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng mga bagay para sa kanyang sarili. Buksan natin sa Proverbs 16:4. Ang sabi dito, the Lord had made all things for Himself. Yea, even the wicked for the day of evil. Kaya lang, pagdating sa translation, nabago. Sa Abab, ang sabi dito ay ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layuning ito. Napakalayo. Sapagkat dito sa King James, ang sabi sa Proverbs 16:4, the Lord had made all things for Himself. Lahat ng mga bagay ay para sa Kanya. Sa Abab, parang inililigaw pa tayo . Sabi dito, bawat bagay ukol sa layuning ito. Hindi sabihin na ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay para sa Kanya. Period. Lahat naman ng bagay. Ang langit, ginawa niya ito para sa Kanya. Ang lupa, ginawa niya ito para sa Kanya. Yon ang motivation kung bakit sinasabi natin, sampahin nawa ang ngalan mo sapagkat ang lahat ng mga bagay, ikaw ang may gawa para sa iyong sarili. Lalo-lalo na pag binasa natin ang Ephesians. Ang Ephesians chapter 1 ay mayaman tungkol sa kanyang ginawa. Kung babasahin natin ang mga bagay na ilang talata lamang ang aking babasahin dito sa chapter 1 ng Ephesians, verse 3, nagsisimula, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala, kahit na yung salitang nagpapala, continuous, kundi ang sabi sa King James ay tayo'y pinagpala na. Nang ibig sabihin, in all generation, nakikita yung ginawa ng Panginoon. Sapagkat pinagpala na tayo, hindi na mababago yun. Sapagkat yon ay salita ng Panginoon. Ang mga salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Tayo ay pinagpala na. So ano yung mga bagay na pinagpala na tayo ng Panginoon? Kasi pinagpala na tayo, hindi yung pinagpapala. Pinagpala na tayo. So yung mga bagay na nakikita natin ay mga realidad ng pangako ng Panginoon at ginawa ng Panginoon sa atin. So ano yung mga pagpapala? Ang mga pagpapala ay hindi tungkol sa mga material na bagay. Halimbawa, katulad ng pera, kayamanan. Hindi como marami kang pera, marami kang kayamanan, ay pagpapala yun ng Diyos. Hindi. Sapagkat sabi sa mga awit, 73, ang mga material na bagay ay ginagamit ng Panginoon para sa lalong ikadadaos-dos ng mabilis para sa kapahamakan. God is using wealth, money, prestige, and everything para lalong dumulas sa kapahamakan ang tao. Pero hindi naglalayo na ang Diyos ay gumagamit ng kayamanan para sa atin, hindi. Para dumusto sa kapahamakan sapagkat wala ng kapahamakan sa mga mananampalataya. Sapagkat sila'y ginawang katiwala ng Panginoon ng mga bagay na pinagkakaloob sa kanila. At ano yung mga pagpapalang espiritual na sinasabi dito? Ayon sa verse 4,
ayon sa pagkapili niya sa atin bago itatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dugi sa harap niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Kaya nga sinasabi natin, ang lahat ng mga bagay ay kanyang ginawa para sa kanyang kalooban. At pagkatapos ay sinasabi sa talatang 6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. At gayon din ang talatang 7, sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. So ang lahat ng mga bagay nito ay para sa Kanya. Yung tayo ay pinili, ay para sa Kanyang kalooban. Kaya yung Proverbs 16:4, the Lord had made all things for Himself. Siguro tatanong nyo, paano naman yung impyerno na ginawa ng Diyos? Ginawa niya yun para sa kanyang sarili. Para sa sarili ng Panginoon, para ipakita ang kanyang kabanalan at ang kanyang pagkapuot sa kasalanan. Kaya pag naroon ang impyerno, naroon ang puot ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. At kinamumuhian niya ang kasalanan. Kaya ang lahat ng masama ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy na palatandaan ng kanyang katarungan. Ang katarungan ay nagsasa na lahat ay kinakailangan parusahan at gantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga utos ay tunay na kanyang ipinagkakaloob ang katarungan sa lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya para sa atin bilang mga mananampalataya ay kaya may impyerno sapagkat ang Diyos ay banal. Makatarungan at Kanyang pinarurusahan ang lahat ng mga masasama. At yan ay bahagi ng ating pagsamba sa ating Ama. Sambahin nawa ang ngalan mo sapagkat ang Diyos ay banal. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Tingnan natin ang pag-aangkop. Basahin natin ang Job, Kapitulo 1, para lalo nating manuwaan ang tungkol sa pagsamba. Sambahin nawa ang ngalan mo. Dito sa Job, Kapitulo 1, ay nagsasaad dito na si Job ay isang lalaki, talatang 1, Kapitulo 1. Sa lupain ng Uz, na ang pangalan ng lalaking ito ay si Job, at ang lalaking ito ay sinasaad na walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan. At meron siyang mga anak, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At sa talatang 3 ay tinutukoy dito na meron siyang 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod, mga alalay. Kaya lalaking ito ay pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Napakayaman niya.
Ngunit nagkaroon ng nangyari sa buhay ni Job. Sapagkat sabi sa talatang 6, sa kabila ng ginagawa ni Job na siya ay naglilingkod sa Panginoon, na ginagawa niya na maagang bumabangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang ng lahat, sapagkat sinabi ni Job sa kanyang sarili na maaaring ang aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos, o kaya nga siya ay gumagawa ng paghahandog sa Panginoon. At sinabi dito na ang isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumadating upang iharap ang kanilang mga sarili sa Panginoon. At gayon din si Satanas ay dumating na kasama nila. Kaya sabi ng Panginoon sa talatang 8, napansin niya, sabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba na ang aking lingkod na si Job, wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki at may takot sa Diyos na lumalayo sa kasamaan. So ang sabi ni Satanas, kaya lang siya ganyan dahil siya ay mayaman. Pinagpala mo. So nangyari, sabi ni Satanas, alisin mo ang mga bagay na yan. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. At dumating na ang lahat ng mga bagay kay Job ay nawala. Ngunit na mawala ang kanyang mga anak, itong lalaki, 3 babae, nangamatay. Ang kayamanan ay nawala sa kanya. Narito yung tunay na pagsamba sa Panginoon na siyang makikita natin sa buhay ni Job. Ito ay nasa talatang 21 ng kapitulo 1 ng Job. Ito ang tunay na pagsamba. Wala siyang ipinagmamalaki. Sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. At hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job na pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Ito ang pagsamba. Sambahin nawa ang ngalan mo na tayo ay lumalapit sa ating Ama na nasa langit, na hindi natin ibinibilang anumang bagay na nasa atin. Kung binigyan tayo ng kayamanan, ng tahanan, o anumang bagay, hindi yun ang ating pinagmamalaki, kundi lumalapit tayo sa ating Diyos bilang tayo. Sabi nga ni Pablo, I am what I am. Sabi ni Pablo, ako pa na ganito. Walang maipagmamalaki. Hindi niya pinagmamalaki ang anumang bagay. At yun ang sinasabi sa Ezekiel, na lumalapit tayo, na kinikilala natin ang ating Ama, o kaya nga't kailangan siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Natin. We have nothing na may pagmamalaki natin sa Diyos. Wala. Kasi lahat ng bagay galing sa Kanya. Lahat. Kaya sabi ni Job, ako'y hubad nang lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din ako, sabi niya, babalik doon. Kaya mula sa pagiging galing sa alabok, man is dust. Ang tao ay alabok. Babalik sa alabok. Kaya pag merong namatayan, ang unang bagay na iniisip, saan kaya pwedeng ilibing? O kaya pag tayo ay nagka-counsel,
Sa may mga talagang ano na, sinabi ng doktor, wala na. Wala na. Naghihintay lang ng oras yan. Tayo, sasabihin natin, nakahanda na ba kayo? Meron na ba kayong lote? Meron na ba kayong mga paghahanda? Yung inyong mga iiwanan? Anong lahat? Ganun na lang magagawa natin. Kaya wala tayong magagawa. Pero ang isang napakahalagang bagay sa buhay ng isang mananampalataya ay kinikilala ng ating Diyos na nasa langit, ay purihin siya, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw ay banal, makapangyarihan, makatarungan, at lumalapit kami as ito. Wala. Na kinikilala namin na ikaw ay makapangyarihan. So pag tayo'y nanalangin, mga minamahal, kilalanin natin ang ating Diyos at Ama ay makapangyarihan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Wala naman tayong may pagmamalaki tulad ng ating mga binasa. Kaya nga sabi ni Job, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din ako paroroon doon. Walang maipapagmalaki, kundi ang ating masasabi lamang ng Diyos na ating Ama ay makapangyarihan. Siya ay dapat nating purihin, dakilain, kilalanin na makapangyarihan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo. At matutunan namin, Panginoon, ang unang petisyon na ikaw ay aming sambahin. At sa pagsamba namin sa iyo, sambahin namin ang ngalan mo, na ikaw ay makapangyarihan. At ikaw ang nilalang ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay ay para sa iyong sarili. At tunay na kami ay iyong gabayan araw-araw sa aming mga panalangin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.